Ito madalas kasi nating babanggitin mamaya yung International Monetary Fund or IMF. Para lang po mas malinaw at klaro sa mga nakatutok sa atin at nakikinig ngayon, ano po ba itong International Monetary Fund? At anong main purpose nitong IMF at bakit importante itong mga inilalabas nilang report taon-taon? Well, ang International Monetary Fund ay ginawa yan noong 1940s after the war upang makatulong sa muling pagbangon ng maraming economies around the world right after the war. Miyembro ang Pilipinas niyan at tayo ay signatory doon sa articles of agreement dun sa IMF, and therefore we are subject also sa number one, economic and financial surveillance, and number two, kung pwede tayong manghiram kung kinakailangan. Kaya nga tayo, noong pang 1962 hanggang 2006, nangungutang ang Pilipinas mula sa IMF kasi meron tayong tinatawag na kota-kota. Nagko-contribute ang iba't ibang mga bansa na miyembro. There are more than 190 countries members ng IMF. At dahil dito, may pera, may pondo ang IMF. So, yung tinatawag naman natin economic surveillance, every year, pumupunta ang IMF mission sa iba't ibang bansa. Yan ay lahat ng bansa covered niyan. At tinitingnan nila kung ano ang nangyayari sa bansa at yung economy, no? Yung growth, inflation, balance of payment, yung fiscal situation, ano ba ang kalagayan ng budget, ano ang deficit, ano ang utang ng bansa, etc. etc. Ito yung importante ito kasi third party ito no? In the sense na hindi ito sa gobyerno, hindi ito mga Pilipino na naririto sa Pilipinas, ito ay third party na sa Washington DC. Upang sa ganon ay inaasahan natin objective yung kanilang pagtingin o pagtatasa ng mga prospects ng economic development ng mga bansa. Yan po ang kahalagahan ng IMF. Ayan, well explained Sir Diwa. Nito nga po nitong nakaraang taon around December, naglabas nga po ng report itong IMF tungkol sa pag-restore o pagbabalik ng kapital ng DBP at ng Land Bank following po their big contribution dito nga po sa Maharlika Investment Corporation. Kapag sinabi po ng IMF na i-restore, ang ibig sabihin po ba nun ay galing sa MIC, ibabalik yung pondo? Kung hindi man, saan po manggagaling yung pondo? Tandaan po natin, tinayo po ng pamahalaan sa pamamagitan ng Kongreso yung pong Maharlika Investment Fund pursuant to Republic Act 11954. Ito po ay pinirmahan ng ating Presidente noong July 2023. Itong Maharlika Investment Fund parang sovereign wealth fund yan. May kapital, ito ay mag-invest sa iba't ibang financial investment o kaya sa mga actual investment sa infrastructure, education, iba't ibang mga investment sa ibang bansa. Normally, sa ibang bansa yan ginagawa. Ngayon, normally, ang isang bansa ay nakakapagtayo ng sovereign wealth fund kung ito ay may tinatawag nating surplus fund. Halimbawa, isang bansa ay nakakuha ng mina ng ginto o kaya mga diamond, o kaya patuloy na nagkakaroon sila ng surplus sa kanilang pandaigdigang kalakalan. Ito po yung, let's say, external trade, no? Exports nila, napakalakas. Na taon-taon nagkakaroon sila ng surplus. Diyan po kinukuha yung tinatawag nating surplus fund at yan ang ginagawa nating kapital para sa sovereign wealth fund. Ideally, that should be the situation. Mm-hmm. However, sa Maharlika Investment Fund, ang ginawa po, ayon sa batas, ang magkukontribute po nito ay basically government. Okay? Ang Land Bank ay nagbigay ng 50 billion, ang DBP ay nagbigay ng 25 billion, at ang gobyerno dapat magbigay. Galing ito sa una, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung pong dividendo ng Bangko Sentral, sa halip na ito ay ipampondo sa recapitalization mismo ng BSP, ito ay ibibigay sa Maharlika Investment Fund. Pangalawa, doon po sa PAGCOR. Pangatlo,
yung pong mga proceeds ng privatization sale under the Department of Finance. Yan po yung capitalization na kinuha para sa Maharlika Investment Fund. So kahit na po ito ay naisagawa noong July 2023, yan po yung pagkakatayo. Hanggang ngayon, that means 1.5 years, hindi pa po ito nakakapagsimula ng investment.